Paano nga ba mag-request o makakuha ng GCash refund sa pagpapadala natin sa kanila? Halimbawa, nag-send ka ng pera to non-GCash user o di naman kaya successful yung pag-transfer pero maling GCash number pala, or kung tama naman yung GCash number pero hindi na-receive yung perang padala, ano yung dapat gawin? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-request ng GCash refund, pwede tayong mag-raise ng issue sa kanila. By the way, kung sakali na nagpapadala pala kayo to non-GCash user, halimbawa click nyo itong send, in-enter nyo dito yung phone number, pwede agad kayo makakuha ng warning na katulad nito. Sa ngayon kasi, hindi na pinapayagan yung pagpapadala ng pera to non-GCash number o yung mga phone number na nakaregister sa GCash. Dati kasi pwede magpadala through pera padala at kukunin yung pera sa mga remittance center. Pero ngayon, kapag yung phone number ay hindi nakalink sa GCash or hindi siya na-register, hindi na mag-proceed yung transaction, so wala nang GCash refund na mangyayari. Ang pwede nyong gawin ay sabihan yung phone number o yung sino man yung may-ari ng phone number na yon na mag-register sa GCash para makapag-proceed sa pag-transfer ng pera. Ngayon naman, paano kung nagpadala ka ng pera sa maling GCash phone number? Halimbawa, hindi mo na double check kung kanino nga bang GCash registered account ito, o di naman kaya baka pareho ng initial or na-overlook mo talaga ito at all. Ano yung dapat gawin? Dito sa bandang baba, kapag nag-proceed kayo sa transaction, i-check nyo muna itong confirmation ng details. Pero bago nyo i-check yan, meron ditong warning na confirmed transactions will not be refunded. Ibig sabihin, hindi na i-refund ni GCash yung pera. Pero, paano ba ma-refund sa inyo yung pera yun? Ang mangyayari ay kayo na mismo yung gagawa ng paraan. Doon sa phone number na pinagsendan ninyo, pwede nyo tawagan or i-text. So basically, kukontakin ninyo yung taong pinagpadalahan ninyo at sasabihan ninyo na ibalik sa inyo yung perang na-transfer nyo sa kanya. So, tiyan na to kasi depende na doon sa recipient kung ibabalik pa ba sa inyo yung pera. So, sana mabalik. Pero again, ang refund ay pwede lang makuha from the GCash user, hindi na sa GCash mismo. Papasok lang ang GCash kung sakaling tama pala yung phone number. Ibig sabihin, nung dinouble check nyo yung phone number, dinouble check nyo yung pangalan, tama naman lahat. Nung nag-proceed kayo sa transaction, yung balance nyo, halimbawa ito, from 2,200, nabawasan siya, naging 235 na lang, kasi nga ang transfer nyo ay 2,000 pesos. So, sa side niyo naging successful yung pag-transfer. Yun nga lang, dun sa side ng recipient, nung chinek nyo, walang pumasok na 2,000 sa kanya. Ibig sabihin, hindi talaga 100% naging successful yung pag-transfer. Ano yung dapat gawin para sa mga cases na ganon? So, iba na siya sa sitwasyon kanina. Kasi dito, kayo talaga yung nagkamali, but this time, GCash na yung may problema. Ang dapat gawin ay mag-report na ng issue sa kanila mismo. So, balik tayo dito sa help center ng GCash. I-click natin tong send. At pwede nang mag-reach out sa kanila. So, get help with send money. Piliin nyo dito yung pinakamalapit na issue sa inyo. Halimbawa ito, someone sent money from GCash pero hindi na-receive o hindi nakuha yung perang padala. So, i-click natin yan. At dito, possible na hindi talaga nag-push through yung transaction kung sakaling nabawasan yung pera doon sa sender pero yung recipient hindi naka-receive. So, click natin tong link na to para makapag-report na sa GCash mismo. Ilagay dito ang email address, yung pangalan nung nag-report o yung pangalan na naka-register sa GCash, cellphone number, maging yung transaction ID na makikita doon sa ginawa niyong pag-transfer. I-click dito kung ano yung method ng pagpapadala, pwedeng Express Send, or pwede rin naman via QR o kung ano man yung applicable dito. So, halimbawa, Express Send, ilagay dito kung magkano yung pera, ilagay din dito yung date. Kung sakaling may nag-prompt during transaction na isa man sa mga ito, pwede niyong piliin. Pero kung sakaling wala man, click na lang natin tong dash or blank. Date encountered, and then, i-screenshot dito yung mga pwede nyong makuha o ma-provide pa sa kanila. Ikwento dito yung nangyari, merong attachment dito, pwede nyong i-attach yung screenshot ng transaction history ninyong dalawa, yung nag-transfer, maging yung dapat na recipient. At i-click itong submit. Hintayin lang ang notification or update from GCash, pwede nyong i-check yung app ninyo o yung email na rin ninyo. And ihabol ko na lang din na online may naka-experience na ng ganitong issue na nag-transfer ng pera
pero hindi na-process. Ibig sabihin nabawasan siya pero hindi na-receive yung perang padala. Na-report naman yung issue pero sa case niya hindi naman nakakuha ng response. Pero may ibang GCash user din na naka-experience ng parehong scenario. Sa kanya naman, successfully na-refund yung pera. Nabawas yung pera sa kanya at first, pero binalik nga. Ang ginawa niya is naghintay lang muna siya ng 24 hours. And then after noon, doon na siya nag-report at nabalik na nga or na-refund na nga sa kanya yung pera supposedly ita-transfer niya from GCash to another GCash account. And that's it. So, mas maganda na i-report natin sa GCash kung sakaling tama naman yung pag-transfer natin pero hindi naging successful yung pag-transfer. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!